Sa bawat pagsisikap nating gawing maayos ang ating mga buhay, laging may pagsubok. Minsan may taong mahina ang pundasyon at nagiging marupok. Sumusuko at tinatanggap ang pait ng kapalaran. Ngunit may mga tao ring lalo pang pinagtitibay ng mahirap na balakid sa buhay. 15 ng Marso 1995, isinilang si Carlos Angelo Santiago sa San Mateo, Isabela. Bata pa lang siya, pangarap na niyang maging sundalo. Tuwing may dumaraang sundalo sa lugar, humahanga siya sa tikas at tapang ng mga ito. Pangarap niyang magsuot ng uniforme at maglingkod sa bayan tulad nila. Lumaki si Carlos sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ama, si Ernesto Santiago, ay isang mangingisda na nalulong sa alak at ang kanyang ina na si Carmela ay isang simpleng may bahay na madalas biktima ng pananakit. Sa murang edad, nasaksihan ni Carlos kung paano sinasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina. Hinihiling niya na sana'y matapos na ang paghihirap nilang mag-ina. Dito nagsimula ang kanyang pangarap na maging sundalo para ipagtanggol ang mga naaapi. Nagpursige si Carlos sa pag-aaral sa pampublikong paaralan sa San Mateo kahit mahirap ang buhay. Tuwing umaga, nagkakaingin siya sa bundok ng Sierra Madre at nagseserbisyo sa bukid ng kanilang kapitbahay para may pantusto sa eskwela. Kahit pagod, hindi siya sumuko sa bawat takbang. Naaalala niya ang kanyang pangarap at ang pangako ng sarili na babaguhin ang kanyang kapalaran. Nang makatapos ng high school noong Abril 2012, sumubok siyang pumasok sa Philippine Military Academy o PMA sa Baguio City. Kahit walang ibang sumusuporta ay naging madiskarte si Carlos para igapang ang pag-aaral. Sa kabila ng matinding pagsasanay, disiplina at kung ano pa ay hindi siya sumuko. Sa halip, mas naging matatag siya hanggang sa tuluyang naging isang ganap na sundalo nang makapagtapos ito noong Marso 2016. Sa isang pagbisita sa kanyang kinalakiang bayan noong Disyembre 2016, nakilala niya si Pauline Ramirez, isang magandang guro sa San Mateo Elementary School na may simpleng pangarap sa buhay. Madaling nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa bawat tawanan at kwentuhan, nahanap ni Carlos kay Pauline ang kapayapaang hinahanap niya. Lalo pang lumalim ang kanilang samahan. Unti-unting nabuo sa puso ni Carlos ang panibagong pangarap, ang magkaroon ng masayang pamilya kasama si Pauline. 14 ng Pebrero 2017, isang taon pagkatapos magkakilala ay ikinasal sina Carlos Santiago at Pauline Ramirez sa isang simpleng seremonya sa San Mateo Church, Isabela. Sa kabila ng kakulangan sa marangyang handaan, sapat na sa kanila ang pagmamahalan at pangarap. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng anak na babae, si Angeline Santiago, na isinilang noong 5 ng Disyembre 2017. Habang abala si Carlos sa kanyang tungkulin bilang sundalo, si Pauline naman ay nagpatuloy sa pagtuturo. Madalas nawala si Carlos dahil sa mga misyon, ngunit hindi niya pinababayaan ang mag-ina. Regular siyang nagpapadala ng pera at hindi rin ito pumapalya sa pagtawag, lalo na kung siya ay nadedestino sa mga lugar na may cellphone signal. Naging mahirap para sa kanya na malayo sa pinakamamahal na mag-ina, ngunit ang lahat ng pangungulila ay kanyang tiniis para maibigay ang magandang buhay. Unti-unting nakapundar ang mag-asawa ng mga properties kagaya ng bahay at lupa kung saan mas naging komportable si Pauline at Angeline. Mayo 2017, naatasan si Carlos na sumabak sa digmaan sa Marawi. Isa itong mapanganib na misyon na muntik nang tumapos sa buhay niya nang tamaan ng bala ang tank na sinasakyan niya. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at tanging maliliit na galos ang kanyang tinamo. Ngunit ang pangyayaring yon ay nag-iwan sa kanya ng trauma. Lalo pat maraming kasamahan ang sumakabilang buhay bago matapos ang misyon. Kabilang na ang matalik na kaibigang si Ricardo. Lalo pang nanabik si Carlos na makauwi sa mga panahong ito.
Sa tuwing nakakauwi si Carlos, nagiging masaya at buo ang kanilang tahanan. Ngunit habang lumilipas ang buwan, napansin niyang nagbabago si Pauline. Halata ang pagiging maingat ng mga kilos nito at tila ilag ito sa ilang mga bagay. Madalas din itong hawak ang kanyang cellphone at laging tinitingnan kahit abala ito sa gawaing bahay at mga gawain sa trabaho bilang guro. Hindi mapakali si Carlos sa tuwing napapansin ito, ngunit pinili niyang manahimik at umasa na hindi niya kailangang matakot. Malaki ang tiwala ni Carlos sa asawa at naniniwalang hindi siya lolokohin nito. Ngunit ang lahat ng ito ay nasira ng tuluyan. Isang tahimik na gabi noong Oktubre 2018, dumating si Carlos Santiago sa tahanan sa San Mateo nang walang pasabi. Sosorpresahin niya ang mag-ina, ngunit hindi niya alam na siya pala ang masosorpresa ng gabing yun. Malayo pa lang naramdaman na niya ang pagkasabik, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya habang papalapit sa kanilang tahanan. Napansin niyang nakabukas ang ilaw sa buong bahay, maliban sa kanilang kwarto. Dahan-dahan itong pumasok sa pintuan sa likod ng bahay patungo sa kusina. Hindi ito tumawag o gumawa ng ingay. Ngunit may isang hindi pamilyar na tunog ang naririnig niya sa silid. Unti-unti ay binuksan ni Carlos ang pintuan at nang bahagya itong bumukas, nakita niya ang mga anino ng dalawang katawan sa kama na nagbigay ng magkahalong hinanakit, galit at pagkagulat sa kanya. Agad na nagtakip ng katawan ang dalawa. Ang lalaki dali-daling kumaripas ng takbo at walang nagawa si Carlos para habulin ito dahil tila nawalan ito ng lakas dahil sa nadiskubring kataksilan ng asawa. Samantala, si Pauline ay nagpaliwanag kay Carlos, ngunit lahat ng lumalabas na salita sa kanya ay tinatangay lang ng hangin at hindi naririnig ng kanyang asawa. Bagamat halatang puno ng galit ay pinanatili ni Carlos na maging kalmado. Makalipas ang ilang saglit, hinanap nito ang anak na ayon sa asawa ay iniwan sa mga tiyahin para doon muna magpalipas ng gabi. Lumipas ang gabi na hindi tinutugon ni Carlos ang paliwanag ng asawa. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang mararamdaman dahil sa pagod ng kanyang katawan, ng isip, maging ng kanyang nararamdaman sa kanyang kalooban. Nagpalipas siya ng gabi sa labas ng bahay. Kinabukasan, walang Pauline, walang Angeline. Tahimik ang bahay, ngunit ang kawalan ay mas maingay kaysa sa anumang sigawan. Hindi nagtagal, kumalat sa kanilang lugar ang kwento, lalo pat isang prominenteng tao ang naging kalaguyo ni Pauline. Siya ay si Anthony Villamor na pamangkin ng isang makapangyarihang politiko sa bayan. Tuluyang sumama si Pauline kay Anthony at kahit pa maraming tao ang pumupuna sa kanya ay naging bingi ito sa ngalan ng tila panibagong pag-ibig na natagpuan. Ang kanilang anak na si Angeline na noon ay musmus pa lang ay wala ring magawa kundi sumama sa ina. Gumawa ng paraan si Carlos para makuha ang anak, ngunit dahil sa kapangyarihan at koneksyon ni Anthony ay nagawa nitong hadlangan ang layunin ng ama ni Angeline. Nagawa rin ni Anthony na gumawa ng hakbang para ipatapon si Carlos sa malayong destinasyon sa Mindanao para sa misyon. Si Carlos, na lugmok at tila walang laban, ay walang ibang nagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Dumating siya sa kampo dalang mabigat na loob at inisip nitong ibaling na lamang sa sarili niyang misyon upang makalimutan ang mga nangyari. Ang pagkawala ng pamilyang kanyang binuo. Ang bawat pagsasanay at misyon ay naging bahagi ng kanyang araw. Para itong paraan para takasan ang mga alaala na pilit sumisiksik sa bawat sandali ng pag-iisa. Ang init ng araw sa Mindanao kung saan siya naitalaga ay hindi kayang tunawin ang lamig na bumabalot sa dibdib niya. Sa isang madugong engkwentro sa kabundukan ng Basilan noong Hulyo 2019, nakalimutan ni Carlos kung paano matakot. Sa gitna ng putukan, hindi niya inisip ang sariling kaligtasan at handa na itong mawala kung may mangyaring masama. Tila nasa panig naman ni Carlos ang langit dahil gaano man kadelikado ang engkwentro ay nabuhay ito.
Ang ilang kasamahang sugatan ay dinala sa pagamutan at isa si Carlos sa mga umalalay sa mga ito. Sa Basilan General Hospital, inasikaso ang mga sugatang sundalo at isa sa mga nakatawag pansin sa paningin ni Carlos ay ang nurse na si Lani Mercado. Si Carlos ang taong kinausap ni Lani kaugnay ng mga nasugatang sundalo. Una pa lang, tila naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Ilang araw ding nagpabalik-balik si Carlos sa ospital para tingnan ang kalagayan ng mga kasamahan at sa bawat araw na ito na nakikita at nakakausap si Lani ay umuusbong ang pagiging malapit nila. Nagsimula silang kumain ng sabay sa kantina ng ospital at dito na pag-usapan ang kani-kanyang buhay. Inamin ni Carlos ang madilim niyang kahapon at nakuha niya ang simpatsya ni Lani at sa hindi inaasahan ay inamin din ito sa lalaki ang kaparehong kapalaran na kanyang sinapit matapos lokohin ng asawa at ipagpalit sa ibang babae. Si Lani, bagamat walang anak, ay nakaranas din ng panloloko sa taong minahal, kung kaya't nauunawaan nito ang nararamdaman ni Carlos. Dahil sa mga natuklasan ay patuloy na lumalim ang kanilang samahan hanggang unti-unting nahulog sa isa't isa. Bagamat kasal si Carlos sa unang asawa, tinanggap siya ni Lani at nagsimula silang umibig. Si Lani ang naging dahilan para makabangon si Carlos. Si Carlos ang naging sandigan ni Lani sa madilim niyang nakaraan. Pakiramdam nila ay tinadhana silang magkatagpo kung kaya't ipinagpatuloy nila ang pag-iibigan. Samantala, sa San Mateo, Isabela ay nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Kung noon nakasubaybay ang mga tao kay Pauline at Anthony, ngayon naman ay naging laman ng usapan ang pananakit umano ni Anthony kay Pauline. Lumitaw ang mga marka ng pagod at pasa sa kanyang balat, mga palatandaang hindi niya maitanggi. Si Anthony sa kabila ng makapangyarihang koneksyon ay napabalitang nalululong sa sugal at babae. Walang magawa si Pauline kundi lunukin ang pait ng kanyang desisyon. Pakiramdam niya ito ang naging kabayaran ng pagtataksil niya sa asawa. Si Angeline ay pansamantala niyang ibinigay sa pangangalaga ng mga kaanak dahil ayaw niya itong madamay tuwing pinagbubuhatan siya ng kamay ni Anthony. Hindi rin niya magawang magsumbong sa otoridad dahil alam niyang wala rin naman itong saysay dahil sa malakas na kapit ng kinakasama sa pulisya. Dumating ang araw na tuluyan ang iniwan ni Anthony si Pauline. Ang lahat ay nawala sa kanya. Ang minsang sapat na buhay na meron ay naglahong parang bula at ang naiwan ay mga sugat, galos at pasa mula sa pinili nitong landas. Hindi na rin siya nakabalik sa propesyon, bunga ng kahihiyan sa sarili. Natagpuan ni Pauline ang buhay sa pinakamababang estado. Pinilit niyang bumangon, sinubukang kontakin si Carlos ngunit lahat ng komunikasyon ay pinutol na nito. Samantala nalaman ni Carlos ang malungkot na sinapit ng dating asawa kay Anthony. Bagamat naroon pa rin ang sakit at galit sa ginawang panloloko, hindi nito maiwasang maawa. Ibinahagi niya kay Lani ang impormasyong nakarating sa kanya at hinayaan siya ni Lani na gawin kung anong naiisip niyang dapat gawin. Umuwi si Carlos sa Isabela para personal na makita ang kalagayan ng dating asawa. Dito niya nakita ang kawaawang lagay ni Lani. Ang payat na katawan, ang mga pasa at ang ibang palatandaan na sinapit kay Anthony. Nagmakaawa siya na muling bumalik si Carlos. Ngunit sa pagkakataong iyon ay wala nang nararamdaman ng lalaki kundi awa. Nakayuko si Pauline sa labis na kahihiyan at sa paghingi nito ng tawad. Si Angeline na noon ay may muwang na ay nagpahayag ng kagustuhang sumama sa ama. Naunawaan na ni Angeline ang sitwasyon. Noon ay pinaniwala siya ng kanyang ina na iniwan sila ni Carlos para sumama sa ibang babae ngunit kabaliktaran ang nangyari. Wala na ring nagawa si Pauline kundi payagan ang anak dahil sa mga taong ipinagkait niya rito na makasama ang ama. Gayun din ay wala siyang sapat na kakayahan para matustusan ang pangangailangan ng anak. Bago umalis ay nag-iwan si Carlos ng kaunting tulong para sa pagsisimula ng kanyang dating asawa. Bumalik si Carlos
sa basilan kasama ng anak na sabik siyang makasama. Sa basilan ipinakilala ni Carlos si Lani at naging maayos ang pagtanggap ni Angeline sa kanya dahil pakiramdam nito ay mabuting tao si Lani at nararapat sa kanyang ama. Ipinagpatuloy ni Angeline ang kanyang pag-aaral sa basilan. Samantala si Carlos ay nagpatuloy sa pagiging sundalo at ginagampanan ng mahusay ang kanyang tungkulin. Si Lani ay umalis na sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan at nagtayo ng maliit na butika para mas mabantayan si Angeline na itinuring na niyang totoong anak. Habang inaayos ni Carlos ang mga dokumento para sa annulment ni Lani Pauline, nanatili si Lani sa tabi niya. Naging maayos ang takbo ng buhay ng mag-ama sa piling ni Lani at nangako si Carlos na balang araw ay pakakasalan ito at ihaharap sa altar. Ang mga pinagdaanan sa buhay ni Carlos ay may tuturing na mabigat, ngunit ang mga ito ang nagdala sa kanya kay Lani. Ito ang nagpapatunay na madalas baku-bako ang daan. Maaari tayong madapa at masugatan ngunit hindi ito ang rason para sumuko. Dahil sabi nga nila, ang buhay ay hindi palaging madilim, hindi palaging gabi. Darating ang liwanag ng bukas, kung saan masasabi nating lahat ng ating pinagdaanan ay may katumbas na kaligayahan.